focus on Christ mission ay napaka-importante ding malaman po natin sa bagay na ito. Unity of mind. Unity of love. Hindi po plastikan pag tayo po ay nakikipag-join at nakikipag-fellowship, kundi yung genuine love, yung tunay na pagmamahal, to care for fellow believers ang naroon sa ating kanyang puso. At higit sa lahat, love removes division. Ngayong umaga po ay ang binigay po sa aking topic ay patungkol po sa behavior in the fellowship. Isa sa mga objective po natin sa ating pagkakaisa sa kalipunan ng iglesyang ito is to teach believer how to live and relate properly within the fellowship of the church. Walang ibang layon tayo, kundi mamuhay tayong kasama ang kalipunan ng iglesyang ito at maipakita din sa labas kung paano po tayo nabubuhay sa iglesyang ito. Naalala ko rin po ang isang kwento uli. Sa isang barangay po ay nagkaroon po ng isang malaking handaan. Nagkaroon ng maraming taong inimbitahan, maraming pagkain, maraming inihanda. Lahat ay inimbitahan upang magsama-sama at magsaya. Ngunit ang punong abala, mayroon pong napansin. Una, napansin niya na nag-uunahan doon sa pila. Yung iba dahilan sa huli, nagreklamo. Yung iba pagkatapos ng pagkain, kanyang iniwan na lang yung kanyang kinainan. Mayroon pong napansin ang punong abala, sabi niya, may marunong pumila, sumusunod sa pila. Inuuna ang matatanda, ang may kapansanan at mga bata. Nakita iyon ng punong abala. Tumutulong na maging maayos ang mesa at nakikipag-usap ng mayroong kagalangan. Sa huli, sinabi po ng punong abala, hindi lamang mahalagang dumalo sa handaan, ang mas mahalaga kung papaanong kumilos na nagkakaisa habang tayo ay naroon sa pagtitipon. Amen? Ito po yung dapat maging behavior ng bawat mananampalataya. Alam po natin sa lahat ng pagkakataon, kung sino man kag nakapagto sa iba't ibang mga pagtitipon, alam po, ang mga mata po nila ay nakatuon sa bawat isa sa atin. Ano ang ginagawa po natin? Ano ang contribution po natin dito sa mga pagtitipon? Ganito rin sa fellowship ng mga mananampalataya. Hindi sapat ang basta pagdalo sa simbahan o pagtitipon. Ang tunay na fellowship ay nakikita sa ating pag-uugali. May kababaang loob, paggalang, pag-ibig, at higit sa lahat, malasakit po sa isa't isa. Purihin po ang Panginoon. Behavior in the fellowship. Ang fellowship ay nasisira kapag may kayabangan at makasarili. Mabuting asal ay nagpapalakas ng pagkakaisa. Ang ating ugali ay refleksyon ng ating pananampalataya. Amen? Pwede bagang harapin po natin ang ating sa ating kanan sa kaliwa at sabihin ang ating ugali ay refleksyon ng ating pananampalataya. Kung hindi tayo mananampalataya, ay natural ma-reflect kung ano ang pag-uugali natin. Ngayong umaga ay dadalhin ko kayo sa 4 na bagay. Una, the foundation of fellowship. Binalikan ko po ang verse 1. Sabi po doon, if there be therefore any consolation in Christ, fellowship begins in Christ. Yung fellowship, akala natin ay sa ato yung naghalin. Christian fellowship is not based on personality or reference. Yung fellowship po ay hindi nagsimula dahil ikaw ay kilala, dahil ikaw ay kung sino ka pa man, or preferences. Pag gusto kong magkaroon ng fellowship, sasabihan ko yung mga tao na magkakaroon ng fellowship. It is rooted in our shared relationship with Christ.
Ito po ay isang totoong nangyari po. Isang batang politiko po, politicians. Dahil masyadong bata, masyadong eager, masyadong masigasig po siya. Nagustong magsalita doon sa kapulungan ng 150 na attendance. Sabi po ng bata, habang marami pa, gusto kong magsalita dahil marami ang makikinig. Bago umakyat po siya sa entablado, kinalabit po siya ng yung MC. Sabi niya, Sir, dumating po ang gobernador. Siya muna ang ating papagsalitain. Nagsalita po ang gobernador, pagkatapos, nabawasan po. Dahil katong karamuan ng mga attendance ay, inghuyat siyang siguro katong mensahe, gobernador, 100, mga 50 umalis. Sabi nung batang politiko, okay pa naman yung 100, magsasalita na. Aakyat po siya ng entablado at sabi po ay ng MC, Sir, dumating po yung DILG officers. Pagsalitain muna, pagkatapos ng DILG officers, nagbawas, another 50. Ay medyo silingit ka tong batang masyadong agresibong politiko, okay lang, mayroon pa namang 50. Dumating po yung mga taga-BEP, lahat ng mga national agency nagsalita, hanggang dumating doon sa puntong, pipito na lang ang natira. Binigyan ng pagkakataon ng batang politikong ito, sabi niya, salamat! Kahit 7 na lang kayo ang siyang mga loyal supporter ko. Tumayo po yung doon sa hulihan. Sabi niya, Sir, hindi po kami supporter ninyo. Kami ang may-ari ng sound system. Sabi po dito, the foundation of fellowship, it is rooted in our shared relationship with Christ. Amen? Ito po yung pinakamagandang bagay, anuman po, sino man ang magsalita. Pag yung ating relasyon sa Panginoon ay binubuo ng mabuting bagay, hindi ka to gigbilin, sino man ang magsalita. Amen? Another thing is for spiritual foundation. Yung encouragement ni Christ ang nagpapalakas po sa fellowship. Yung comfort of love ay napaka-importante. Yung love ang nagmo-motivates para tayo ay magkaroon ng fellowship. Fellowship in the Spirit. Yung Holy Spirit, it connects the believers para magkaroon po tayo ng mabuting relasyon sa Panginoon. Napaka-importantang makita po natin at higit sa lahat, mahal po natin yung ating mga kapwa mananampalataya. Affection and mercy, yung compassion toward one another ay napaka-importante. Ito po yung niremind sa atin Apostol Pablo that believers, that fellowship exists because of spiritual blessing already received ng bawat mananampalataya. Fellowship spiritual before it social. Habang tinitingnan ko po ay fellowship is spiritual before it's social. Kaya, Attorney Ron, kung minsan, bago tayo magkasadyahan, ay na-pray anayra kita. Kada parang yung application ay, spiritual muna tayo, bago mag-social. Pero, ang ipinapaabot sa bawat isa sa atin ay, yung foundation ng fellowship ay nagsimula mismo sa ating Panginoon. We treat others based on grace, dahil ito po ang na-receive po natin sa Panginoon. The next thing is the attitude required in fellowship. Baka iniisip po natin, ano ang mga fellowship na ating pinupuntahan? Sabi po sa verse 2 ng Philippians chapter 2, full ye my joy that ye be like-minded. Unity in mind, naroon po sa bawat kaisipan dapat natin kung nagkakaroon po tayo ng fellowship. Same spiritual purpose. Walang ibang purpose kung bakit ikaw ay naroon. Iisa ang purpose natin, ang magpalakasan sa isa't isa. Focus on Christ's mission ay napaka-importante ding malaman po natin sa bagay na ito. Unity of mind. Unity of love. Hindi po plastikan
pag tayo po ay nakikipag-join at nakikipag-fellowship, kundi yung genuine love, yung tunay na pagmamahal, to care for fellow believers, ang naroon sa ating kanyang puso. At higit sa lahat, love removes division. Yung pagmamahal po ang siyang nagkukuha po ng bawat hadlang o boundary dahil mayroong pagmamahal sa bawat isa sa atin. At higit sa lahat, wag po nating kalimutan, unity of spirit and purpose. Nagkakaisa po tayo sa pagmamahal sa ating kaisipan at higit sa lahat nagkakaisa po tayo sa espiritu at sa ating layunin. Working together, not competing. Ako ay makipag-fellowship, guys. Gusto na akong maipakita doon sa aking kapatid. Mas kilala ako. Mas magaling ako. Sabi po ni Apostol Pablo, Paul emphasizes harmony, not uniformity. Believers differ more in one direction. Kagustong ipaabot yang ni Apostol Pablo, mas importante kag pagkakaisa. Avoid factions, gossip, ang comparison. Promote cooperation in ministry. Yan yung tinatawag na requirements sa isang fellowship. Number 3 po is the danger that destroy fellowship. Napaka-importanting makita po natin, akala natin ay okay lang. Akala natin ay maraming fellowship na tayo po ay inaatindan. Pero there is a danger na destroy ng ating fellowship. Sabi po sa verse 3, yung sa paragraph A, let nothing be done through strife or vain glory. Yung pagkakampi-kampi, yung strife, serving to be recognized, ministry becomes a competition. Naalala ko po ang isang, sinabi po ng isang pastor, patungkol po sa isang illustration na maliit na bitak sa pader. May isang pamilya po na nagtayo ng napakagandang bahay. Matibay ang pundasyon, napalibutan ito ng pader. At maganda ang pagkagawa. Isang araw, napansin po ng may-ari na mayroon pong maliit na bitak sa pader. Dahil ito ay maliit lamang, hindi ito pinansin ng may-ari. Lumipas ang mga buwan. Dahil sa ulan, init, lumaki ang bitak. Unti-unting pumasok ang tubig, humina ang pader hanggang isang bagyo ay dumating, bumigay ang bahagi po ng bahay. Napagtanto nila na hindi bagyo ang tunay na sumira ng bahay, kundi maliit na bitak na pinababayaan. Ganito ang fellowship ng bawat mananampalataya. Hindi nasisira ang simbahan dahil sa malaking problema. Madalas nagsisimula ito sa maliit na bagay, tulad ng tampuhan na hindi inaayos. Kuya, halika to sa Diyong, ano? Wala. Chismis, umaling salita. Wala din. Inggitan, kayabangan, at kawalan ng pagpapatawad. Ito yung mga dangers na nagdi-destroy, sumisira po ng magandang fellowship. Kapag pinabayaan ang mga ito, unti-unti itong winawasak ang pagkasira hanggang tuluyang masira ang fellowship. Ano po ang aral po ng ilustrasyong ito? Ang maliit na kasalanan kapag pinabayaan ay nagiging malaking problema. Amen? Sabi po doon sa verse 1 ay yung pagkakakampi-kampi. Pagkakakampi-kampi, nagkakaroon ng division. Doon sa susunod na parirala ay mayroon pong terminology ginamit dito is vain glory o yung pagiging palalo. Desire for praise and attention. Elevating self above others. Parang iniisip na, mas magaling ako dyan, Pastor. Mas magaling ako kay brother. Sister, mas magaling ako kay sister. Ito po yung isa sa mga danger that destroy fellowship. Most church conflicts are not doctrinal, but relational. Maraming mga simbahan ang nasisira, hindi dahil sa doktrina,
kundi sa relasyon. Nais kong patuloy na ipaabot sa bawat isa sa atin na hayaan po natin sa fellowship, wala pong makasira, walang maging butas para pumasok po yung kapalaluan. Sa isang pagtitipon, maraming ilaw ang nakasindi sa isang bulwagan. Maliliit na ilaw sa gilid, may ilaw sa entablado at may pangunahing ilaw sa gitna na bibigay liwanag sa buong lugar. Ito po ay sa isang bulwagan. Isang maliit na ilaw ang nagreklamo. Sabi po ng maliit na ilaw, bakit hindi ako ang nasa gitna? Gusto kong ako ang pinaka napapansin ng lahat. Hatigan ni sida sa pakarogo, gusto nida ang hadto sa gitna. Alam po niyo ang ginawa ng maliit na ilaw na nagreklamo, pinilit nitong lumiwanag ng sobra upang mapansin. Ngunit dahil hindi ito yung wattage na kanyang taglay, mabilis itong uminit at tuluyang napundi. Naiwan itong madilim habang ibang ilaw ay nagbibigay liwanag ng tahimik. Ito ay maliit na isang kwento na gusto nato na ipaabot. Lahat sila ay mayroong kanya-kanyang gamit, lahat ng ilaw kung bakit nilagay doon sa bulwagang ito. Pero gusto it katong usang maliit na ilaw na gusto nidang hadton makikita sida. Pinakapasinag nida kag ilaw ay nag-init, natural mapundi. Ang layunin pala ng ilaw ay hindi para magpasikat, kundi para magbigay liwanag. Amen? Ang layo ng bawat mananampalataya, tayo ay makapagbigay ng papuri. Sabi po sa pinaawit kanina ni Brother Alan, all praises to God, to our God. Lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian ay sa Panginoon lamang. Kahit ikaw ay nag-excel sa isang bagay, pagkag-ato-amuyatan talaga ay para sa Ginoo. Ganito ang vainglory sa fellowship. Kapag ang isang tao ay naglilingkod para mapuri, mapansin, o makilala na wala ang tunay na layunin ng paglilingkod, ang magbigay luwalhati sa Diyos at makatulong sa ating kapwa. Ang paglilingkod ay hindi tungkol sa papuri kundi sa puso. Amen? Ito ay aking nadala dahil ito ay mga dangers. Ito ay mga pahiwatig sa ato na mayroong pwedeng makasira sa mabuting fellowship. Ang tunay na kadakilaan ay nakikita sa kababaang loob. Ito po yung mga bagay, hayaan po natin, tulungan tayo ng Banal na Espiritu sa ating kanya-kanyang buhay, na sa bawat fellowship na ating dinadaluhan, tayo'y magsilbing mabuting o maging alulod ng pagpapala sa bawat isa. And the last thing is the character that builds fellowship. Kanina ay may danger na nagdi-destroy ng fellowship. Mayroon namang pagkakataon, yung behavior po natin, yung disposition po natin, yung ating character nagtataas para mapanatili yung isang fellowship. Sabi po sa paragraph B ng verse 3, in lawlessness of mind, let's esteem other better than themselves. Humility. Seeing ourselves rightly before God. Not thinking less of ourselves, but thinking of others more. Parang nagsasabi na, hindi dapat tingnan ang iyong sarili, masigit yung ating kapwa. Ito na lang ang huling ilustrasyon na ibibigay ko. Patungkol po sa isang bukirin na may dalawang halamang palay. Habang sila ay lumalaki, ang isa ay tuwid na tuwid at ipinagmamalaki ang taas nito. Ang isa naman ay unti-unting yumuyuko habang tumatagal. Sitabi ng tuwid na palay, tingnan mo ako ang taas ko at hindi ako yuyuko gaya mo. Ngunit nang dumating ang anihan,
Napansin ng magsasaka na ang palay na yumuyuko ang puno ng butil. Samantalang ang tuwid na palay ay halos walang laman. Ang yumuyukong palay pala ay mayroong bunga. Nagsisiling na, ako ay bang taas, ako ay bang straight. Ganito ang kababaang loob ng fellowship sa bawat simbahan. Ang taong tunay na may laman ay may karunungan, pagmamahal, espiritual na paglago at marunong yumuko. Makinig, maglingkod sa iba, samantalang ang puspos ng pagmamataas ay madalas walang tunay na bunga. Ito po ay mga aral na pwedeng sa bawat isa sa atin. Kung taglay na po natin ang mga katangian ng pagpapakumbaba, marahil hindi ito para sa atin. Pero kung ito ay may napapansin pa tayo, na ito po ay isang pagkakataon, hayaan na ang Banal na Espiritu ang magbigay ng aral na ito sa bawat isa sa atin, na ang kababaang loob ay tanda ng paglago. Amen? Pwede ba nating sabihin, ang kababaang loob ay tanda ng tunay na paglago? Ang may pusong mapagpakumbaba ay nagbubunga ng pagkakaisa. Ang Diyos ay nalulugod sa marunong yumuko. Amen! Hayaan po natin, tayo po ay yumuko sa Panginoon. Alala ko po, nung nagkita kami ni Pastor sa Japan, pag yung mga bata, pagtatawid ito, at saka ikaw ay nakita na matanda, lahat sila ay mabigay talaga galang, at pagkatapos ay aparyanon ka. Iyan na ako sisira kag ato mga best practices sali. Pag kina ay halisaw jungan South Central Elementary School, uya ay gigiisip nak maguyang katoong marayan, paspasan kina itabok. Ang ibig sabihin lamang po ay yung pagyuko po ay simbolo po ng paggalang. Ganon din po sa bawat mananampalataya. Ang Diyos ay nalulugod sa pusong marunong yumuko. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon. Hayaan po natin kung nakikita na may impapagpala si brother, kung nakikita na si sister ay impapagpala, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Hindi natog singga, ay, mapagtukta sa ato usang sister. Sister, nakita niyo mo si sister, nagpariband, ing utang niya kinang ing pariband. Well, sa mga pagkakatong ito, sabi po doon sa ating binasa kanina ay, mas sigit na nakakalugod sa Panginoon ang matingnan na ang iyong sarili ay mababa kaysa sa iba. Amen? Buko kato klaro ha? Kato ay siling yang ninra dahil laingga sinra it napapansin sa iba. Kung sakaling naging klaro kato ag nagutang para pang pariband, hindi inato gigsinggon dahil abadaran ka to dahil kag ida anak nak abogado ay ma-take out ag kailangan rang mapariband bago mag-take out hadto sa Manila. Pag nag-sweldo katong ida anak nak abogado ay miski pila pang riband. Kinaay mga bagay na nagiging sanhi para magkagulo, mawasak kag pinakamagandang relasyon. Yung una, yung strife, pagkakakampi-kampi. The second is yung vainglory, yung pagiging mapagmataas. And the last thing is honor toward others. Value others' contribution. Marahil ikaw malaki ang iyong ginawa, si sister ay maliit ang ginawa. I-value po natin yung contribution para ang ating iglesia, para ang fellowship ay mapanatili. Another thing is practice respect and encouragement. Humility is the glow of Christian fellowship. Ito po yung pinaka-importante. Let's celebrate other successes. Amen? Ay mo kinakagusa sa mga bagay na kitag papambog. Nagsi-celebrate kita dahil kag ato kapatid ay nag-success. Listen before speaking. May mga pagkakataon na papaabot it ato social media. Think before you click. Pero silinghali ay listen before speaking.
manatili po tayong makinig bago po tayo magsalita. At higit sa lahat, we should practice servant leadership. And the last thing, in conclusion, Christian fellowship thrives when Christ is the foundation. Christian fellowship thrives when unity is the attitude. Christian fellowship thrives when humility is the character. And Christian fellowship thrives when care for others is the practice. Umuunlad po ang fellowship ng bawat mananampalataya kung ang pundasyon ng ating fellowship ay ang Panginoon. Umuunlad ang fellowship ng mananampalataya kung ang pagkakaisa ang nagiging pag-uugali ng bawat isa. Umuunlad ang fellowship ng bawat mananampalataya kung ang pagpapakumbaba ng bawat isa ay naroon sa kapalungan. At higit sa lahat, yung pagbigay ng bawat pagkakataong maipakita ang pagmamahal sa ating kapwa. Sa muli po, magandang umaga, pagpalain po tayo ng Panginoon.